Pagbabalik ng exclusive motorcycle lane sa EDSA, pinag-aaralan ng MMDA. At kaugnay nga niyan, makakausap po natin si Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Attorney Nunez, magandang tanghali po. Yes, it was mentioned by our chairman din nga na based on our data, medyo underutilized nga po yung bike lane natin considering based on the records na 1,500 bikers lamang ang dumadaan dito everyday as compared sa record namin na 170,000 na motorcycle riders na dumadaan sa EDSA. So marami yung nagbigay ng mga suggestion regarding this na pag-aralan na baka pwedeng i-expand pati masakop yung pedestrian to use it as bicycle lane at palakihin para magkaroon ng espasyo ang motorcycle na doon dumaan. But we also recognize yung safety concerns ng mga bicycle advocates na mukhang delikado nga pagtabihin ang bisikleta at motor kung they would be allowed na magkaroon ng shared lane. So patuloy pa rin po, and this is all part of our study. Separate din yung pag-aaral ng DOTR. Sabi nga po ni Chairman Don Artes, after magkaroon ng final result yung study ng DOTR at MMDA, we will compare notes at doon po magkakaroon ng final na desisyon regarding this program. Attorney, ano naman po ang masasabi ninyo sa pahayag ng isang senadora na pansamantalang solusyon lang itong planong pagbabalik ng motorcycle lane sa EDSA? Well, we all know for a fact na ang talagang sagot sa problemang kinaharap natin ngayon sa traffic is the mass public transport. But for now, nakikita naman natin na ongoing karamihan po yung mga big projects natin sa transport tulad ng yung ongoing pong subway from doon nagsimula na po yan. Simula doon nga sa Valenzuela, dito sa Mindanao Ave, hanggang dito na po sa Pasig. Yung MRT-7, yung extension po ng LRT to Cavite, lahat naman po yan ongoing. And definitely, sa ngayon, nakakatulong din siya sa congestion sa traffic. But in a long run, mabibenepisyohan naman ho tayo pag natapos ang mga programang ito. And yun naman ho talaga ang solusyon dyan. But alam naman natin, lahat naman tayo dumadaan sa EDSA. At nakikita naman natin yung problema sa mga motorsiklo na nagzizigzag, nagkikriss-cross at kung saan-saan pumapasok. And perhaps if magkakaroon sila ng designated lane, maiwasan din yung mga ganong sitwasyon at nagkukos rin ho ng mga aksidente at pagbagal kapag nasasagi sila ng mga four wheels. So much may suggestion na ilagay talaga sila sa designated lane lamang. Attorney, sa ibang usapin po, ano po yung paghahandang ginagawa ng MMDA matapos i-defer ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagban ng e-bikes at iba pa sa major roads? Yes po. Actually, yung programa natin at operation laban sa mga tricycles, e-trikes at kuliglig sa mga pangunahing kalsada ay tuloy-tuloy. Ang pagkakaiba lamang po ngayon ay hindi ko kami naninikit, wala pong multa, pero ginagawa namin yung advisory, yung pag-educate sa mga napapara at na nakikita namin na dumadaan pa rin sa mga major thoroughfare at itinataboy po sila. So everyday yun pa rin ang ginagawa namin. Ang pagkakaiba lang, walang ticket, hindi sila pinagbumulta pero pinagsasabihan at itinataboy para malaman na nila after 1 month sa May 18, yung binigay naming palugit at yung extension nga ng sabi ng mahal na Pangulo na i-educate muna, magkaroon ng public advisory and campaign, tuloy-tuloy pa rin ho ang aming operation. Yun nga lang, hindi kami naninikit at walang multa, pero
pinagsasabihan sila at itinataboy pa rin sa kalsada. At nire-remind na bawal pa rin silang dumaan doon sa mga major thoroughfares na nakalagay at nakasaad doon sa ating Metro Manila Council Resolution na nagbabawal nga po sa mga e-trikes at tricycles sa mga major thoroughfares sa Metro Manila. Alright. Ano naman po ang paghahanda ng MMDA sa inaasahang trapiko sa pagsasara ng southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover simula sa May 1? Yes po, Ma'am Ninya, tuloy-tuloy ang aming koordinasyon sa mga local government units. Actually, kaninang umaga nakipagpulong kami sa punong barangay ng barangay South Triangle kung saan po umikot ho kami doon sa mga alternatibong ruta at mga roads na dadaanan at kami po ay nagbigay na ng advisory. Actually, since yesterday, hindi pa muna ho kami naninikit at hahatak or nagtuto ng mga illegally parked vehicle doon sa mga alternatibong ruta. Patuloy pa rin ho ang aming public information dissemination campaign. Kasi nga po, nagmahal na rin yung multa sa illegal parking. 4,000 na po ngayon ang multa. So, within this week, after ho namin maikot at information dissemination doon sa mga alternatibong ruta, magkakandak na ho kami ng illegal parking operations doon sa mga designated alternate routes na maapektuhan ng retrofitting ng ating EDSA Kamuning Flyover. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA. Thank you very much po and good afternoon.